Hello mga kapadi, Madi. Pumunta ako sa Asian store para bumili ng mga ingredients para sa pakbet at ayan ang nabili ko. Kalabasa, talong, okra, sitaw, sibuyas, kamatis. Hiwa ko na pala yung talong. Yan yung kalabasa, okra at sitaw na hiwa ko na din. Yan yung sangkap na ilalagay ko. Bawang, kamatis, sibuyas, at yung karne, yung pork. Wala nga palang ampalaya sa Asian store. Hinanap-hanap ko na kaya yan nasa lata, kaya ganyan yung itsura. Nagpainit na pala ako ng kawali at nilagyan ko ng konting mantika para isangkot siya ang ating pork meat. At hinalo-halo ko na nga pala siya. Ayan, para madali siyang maluto. At ayan, pinalambot na natin yung ating karne. At medyo kumulo na at ayan, okay na siya, nasangkot siya na siya. At tinabi ko nga pala yung karne. At dyan ko igigisa ang ating bawang. Ipa-brown natin ng konti. At nilagay ko na yung kamatis at sibuyas. Sinabay ko na igisa. Hintayin lang natin lumambot yung sibuyas at kamatis. At medyo malambot na nga yan siya dyan. At hinalo ko na siya sa karne. Minix ko na siya. At isusunod na natin ang ating mga gulay dyan. Ayan, mukhang ready na yan siya. Sangkot siya na talaga yung karne at na-mix na yung mga ingredients. Inunang ko nga pala dyan yung talong kasi gusto ko na lutong-luto talaga yung talong kasi pag hindi siya luto, diba, medyo makati siya. At hinalo-halo ko na pala yung talong dyan at pagkatas sinunod ko na rin yung kalabasa kasi ito yung medyo matagal maluto. Ayan, galing pala yan ng Thailand yung kalabasa na yan. Masarap na kalabasa pero mahal nga lang ang kilo, 165 krona per kilo yan dito sa Norway. Sinunod ko na rin yung sitaw kasi ayan, medyo matagal din yan maluto. Ayan, nilagyan ko ng toyo. Tansya-tansya lang yung pag lalagay ko ng toyo. At nilagyan ko ng isang cup na tubig at yung pampalasa. Alam nyo na kung ano yan. Tapos nilagyan ko na rin dyan ng paminta. At hinalo ko muna. Pagkatapos kong halu-haluin, tinakpan ko muna para medyo kumulo. At medyo malambot na nga yung ating gulay. At i-mix lang natin siya para pantay-pantay ang pagkaluto. Hindi yung iba hilaw, yung iba naman lutong-luto. Kaya kailangan nating halu-haluin din. At ayan, tinatry ko kung luto na yung kalabasa. Medyo matigas pa siya. Kailangan pa natin lutuin ng ilang minuto. Pagkatapos kong mahalo-halo at nagsawa akong halo-haluin yan, nilagay ko na ang okra. Ayan, inibabaw ko lang siya at tinakpan ko muna at pakaluin ng konti. At ayan na siya, nung buksan ko, minix ko na para maluto na rin yung okra. Ayaw ko kasi din ng overcook na okra. Maganda yung half cook lang. Ayan na. Malapit na siyang maluto ang ating pakbet, pinakbet. Ano ba ang tawag niyan sa inyo? Sa amin, sa waray-waray, tawag namin dyan pakbet. Ayan, i-mix natin ng mabuti para luto talaga siya, pantay-pantay ang pagkaluto.
At malapit na siyang maluto. Ayan, yung kalabasa. Malambot na siya. Pwede na. At nalagay ko na dyan yung ating ampalaya sa lata. Ewan ko kung bakit walang stock ng ampalaya. Alam niyo ba kung bakit? Hindi ko rin alam. Inikot-ikot ko na yung 3 Asian store dito sa amin. Wala talaga silang stock. Hindi ko alam kung bakit walang stocks ng ampalaya. Kayo, alam nyo ba kung bakit walang stocks ng ampalaya? Inubos nyo siguro. Hindi. At least nagawa natin ng paraan. Nakabili ako ng ampalaya na nasa lata. Salamat nga pala sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo aking video, paki-like and share na lang po. At ayan na ating pakbit. Ready to eat. Salamat!